So, bumili nga pala kami ng mga pamasko namin para may pamasko kami, syempre! So, yun nakita nyo pala kanina, yun nga pala yung mga kapatid ko at binili na rin nga pala namin yung pinsan ko ng pamasko niya. Hindi naman halata na ayaw niya, diba? Eme. So, nakaupo nga kami dito ng pinsan ko habang namimili si mama ng pamasko ni papa pero wala siyang napili. So, ayun nga yung kapatid ko, pinapalakad yung kapatid ko. Ano daw? Basta ayan, so umakit na nga kami sa taas para mamili naman yung mga pamasko namin. Kasi nga wala napili si mama para kay papa, kaya umakit na lang kami para mamili ng pamasko namin. Kaso nga lang guys, hindi ko na nabidyohan nung namili na kami ng mga pamasko namin. Namali pa nga ako dyan, dito pala sa kabila. Wala naman magsabi. So, okay na nga guys, nakabili na agad kami ng pamasko. Pero hindi yan agad. Hindi ko lang nabidyohan yung mga struggle ni mother para makahanap ng damit ko. Inaaya ko nga dito yung pinsan ko na sumama sa akin, pero ayaw niya. Nakasunod lang talaga siya kay mother. Eh di meow. Bumalik na lang ako sa ate ko tsaka sa kapatid ko. Ano daw? Kaya nilaro ko na lang yung kapatid kong baby. Ayan, ngumiti na nga siya. Pero nung binulog ako, hindi na nga siya ngumiti. Ay naku, mukhang pagod na talaga sa buhay yung ate ko. So, tapos na nga kami mamili ng pamasko ng ate ko. So, balak nga bumili ni mama ng short para sa pinsan ko kasi damit lang nga pala nabili sa kanya. Mukhang malungkot nga itong pinsan ko dahil hindi niya daw gusto yung damit niya. Puro ako niya. Eh di niya. Sabi ko sa pinsan ko, dapat sinabi mo agad para mapalitan yung damit na ayaw mo. So, bumalik nga pala kami sa nabila namin ng mga pamasko namin. Kasi sabi ni mama, palitan daw yung nabili ni Ate Eunice na pantalong kasi masyado daw sukat. Eh gusto ni mama medyo maluwag. Ayan nga yung pinsan ko, naghanap na nga kami pala ng short niya. Kaso wala talaga kami mapili. Kasi yung mga pinipili niya nga, walang mga size. Eh, yung pinipili naman ni mama is ayaw niya. So, umupo na muna ako dyan kasi ang tagal na namin nakatayo at hindi pa rin ako umuupo. Pero nung hindi ko na nakita sila mama, tumayo na agad ako para sundan agad sila. So, hinahanap ko nga sila at ayun, nakita ko na yung ate ko. Hindi naman halatang pagod na ako dyan, diba? Sabi ko nga kila mama, upo lang ako sa Gedli kasi nga nangangawit na ako. Sinasama ko nga yung pinsan ko at sumama naman siya pero ayaw niya umupo. Outfit check! Hey! So, nakasimangot na nga dyan yung pinsan ko dahil pagod na nga siya. So, ayan, hagis-hagis na lang siya dahil ayaw na nga ng damit. Pero no choice siya! So, ang tagal nga nila mama kasi nakapila pa sila kaya waiting pa kami dito. So, habang nakaupo nga ako, pumunta sila Ate Eunice dito pero hindi nga sila tumabi sa akin. Tapos yung pinsan ko nandun, nagmumukmok. So, umupo nga ulit kami dito ng pinsan ko tapos di namin namalayan. Tapos na nga pala sila mama magbayad. Sige, ihagis mo pa Marvin para ikaw na sunod na ihagis ko. Eme! So, di ko na nga alam kung saan pa kami pupunta. Basta sinusundan ko na lang sila. So, nakaupo nga ulit kami ng pinsan ko dito. Another upo na naman. So, guys, may sasabihin nga yung pinsan ko sa inyo. Hi guys, pumunta naman po kami ng MC. Bumili po kami ng pamasko po namin. Hay naku ate, nasabi ko na yan. Hinahanap nga ako ng pinsan ko dahil naligaw nga siya. Ayan, naligaw ulit siya dyan. Dyan kasi siya dumaan. Eh, dito ako sa kabila. Ang dami kasi ng tao dun. So, ayan. Wait lang guys. Paparinig ko. Rinig nyo naman guys. O siya, masyado ng mahabang mini vlog na to guys. Paalam. Paalam, bye-bye. So, ayan nga pala yung susuotin ko sa Pasko guys.